Naku, ayan na, nagbigay na ng isang masamang signals. Ang pambato ng bansang Japan na sina Uya Inoue, totoo nga ba na siya ay 3 beses na bumagsak sa sparring? O di kaya siya ang nakagawa nito sa kanyang mga dambuhalang mga sparring partners na taga Mexico? Mga kwento, alamin natin ang mga nag-aalab ng mga revelasyon. Ang World Boxing Council, naku, binisita na si Inoue at tinimbang na ito. Update sa timbang ni Inoue ilang mga araw bago ang Undisputed World Title Fight. Kontra yan sa ating kaubayan na si Marion Tapales ay sabay-sabay nating alamin. Sa promotional video ni Tapales na ipinalabas ng Top Rank, Tapales ginulat ang lahat sa nag-uumapaw na tapang at kumpiyansa sa sarili na pababagsakin niya itong si Inoue sa kanilang paparating na laban. Kaya tutok lang. Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Ayon mismo sa promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Iwashi sa isang kamakilan lang na press conference na ginanap sa Japan. Ayon sa kanya, itong si Inoue ay nasa magandang katayuan na ngayon sa kanyang adjustment stage at maganda ang kanyang mga preparasyon ngayon. Pero ibinahagi dito mga kwento na sa sparring ni Inoue mula sa mga mandirigmang taga Mexico, klarong-klaro na sinabi dito na he was knocked down 3 times sa kanilang sparring session. Ulitin ko po mga kwento was knocked down 3 times. Pero may bawi sa dulo mga kwento at sinabi dito na he is doing well to steal the ball o sasabihin na lang natin na naka-recover at nakabawi si Inoue. Kaya naman, alam kong may agad na pumasok sa inyong isipan na isang katanungan at maring ang katanungan na yan ay ganito, Mr. Kwento, diba? Ang original article na yan ay nasa wikang Japanese at isinalin lang yan ng Google Translate sa wika Ingles. E baka mali ang translation ng Google? Well, nasa isipan ko rin yan mga kwento. Kaya ang tanging makakasagot dito at makapagbigay ng linaw ay mula sa taong biyasa sa wikang Japanese na kayang ipaliwanag ang nasabing artikulo sa Ingles o sa Tagalog. Gusto kong man ay ipaliwanag sa inyo mga kwento kung ano nga ba talaga ang nakasulat dito sa wikang Japanese. Pero alam ko lang kasi na Japanese ay yung lalaking may maraming pera. Ang Japanese kasi ng lalaking may maraming pera ay Shota Kadarawa. Hindi biro lang ang kwento kung ating isipin. Medyo mahirap paniwalaan na kung sakaling bumagsak nga si Inoue na 3 beses sa sparring niya ay siguro naman ay hindi ito sasabihin ng kanyang co-promoter at co-manager. Siyempre, papapaya lang ang kanyang alaga at pound for pound fighter pa ito. Tapos ipapaya niya. Pwede rin naman mga kwento na gawa-gawa lang niya ito dahil kung sakaling dumating ito sa kampo ni Tapales ay baka maging overconfident si Tapales na kanyang pabagsakin itong si Inoue at lalong-lalo na nasubukan na ni Inoue na bumagsak sa sparring. Pero sa kabilang banda naman mga kwento, kung baliktad ito, ay itong si Inoue naman pala ang nakagawang nagpabagsak ng kanyang sparring partners ng 3 beses na kung masasabi natin talaga na isang masamang signos ito lalong-lalo na sa ating pambato na si Tapales. At alam naman natin mga kwento na sinabi talaga ni Inoue na tatapusin niya ang laban nila ni Tapales na ipapakita niya kung gaano nga ba kalaki ang agwat nila ni Tapales pagdating sa lakas. At talagang pababagsakin niya itong si Tapales dahil hindi lang kasaysayan ang gusto na iukit ni Inoue sa boxing, kundi gusto niya na mahirapan ang kaubayan niyang mga Hapones na gustong basagin ang kanyang ambag sa kasaysayan ng boxing. Yun bang maging 2-division Undisputed World Champion sa loob lamang ng 1 taon at 2 makampiyon pa sa iba't ibang dibisyon ay winasak at ipapagapa. Grabe naman talaga ang gusto ni Sakang. Kaya mga kwento, sa mga magaling dyan sa Japanese, ang link na nasabing artikulo ay nasa description box ng mga kwento. Kaya baka naman, pwede niyong maklik yan at pag-share naman kung si Inoue nga ba ang bumagsak ng 3 beses o di kaya siya ang nakagawa nito sa kanyang sparring partners. Mga kwento, hindi ko po sinabi na hindi dapat paniwalaan ang Google Translation. Kaya sa puntong ito ay dapat lang natin talaga na makasiguro. Samantala, update naman tayo mga kwento sa timbang ni Inoue. Mga kwento, 14 days bago ang laban, si Inoue ay tumimbang ngayon ng 57.9 kg at ang weight limit sa Super Bantamweight Division ay 55.3 kg. Kaya ibig sabihin, 2.6 kg lang ang dapat na ibabawas ni Inoue. Baka nagtataka ka kung bakit tinimbang na si Inoue ng WBC. Mga kwento, ganito kasi yan. Ang ibinigay kasi ng WBC ngayon pagdating sa weigh-in na si Inoue ay kampiyon na hawak ang WBC belt ay 14 days bago ang laban bilang preliminary weigh-in kay Inoue.
Ang WBC kasi mga kwento ay may tinatawag na Champion Weight Management Program at waiting 30 days before the fight, 14 days ODK, 7 days before the fight. Tinitimbang na ang mga kampiyon para maiwasan ang overhydration. Pero ganun pa man, sa panig naman ng ating kababayan, mga kakwento, kung ang Google Translation ng ating pagbabasihan ay nako, itong si Inoue ang bumagsak ng 3 beses sa kanyang sparring. Kaya naman, sana ay may magaling sa wikang Japanese na kakwento natin dyan ang may oras para i-click ang link sa baba para ating masiguro kung sino nga ba ang bumagsak ng 3 beses. Pero ganun pa man, pagdating sa laban ay nako, talo ang mainis dahil Inoue ay pababagsakin ng ating kaubayan na si Tapales. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can rap. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Dragon Channel Vlog, kay kakwentong Hani Lopez, kay kakwentong Alejandro Casimero, at kakwentong nununod niyong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.